Eto po, nadismaya. Nadismaya si political analyst, Ronald Llamas, sa, dito po dahil ang pinag-uusapan na raw po ngayon ng mga Pilipino, lalo na yung mga mahihilig sa politika, ay nawala na po sa issue ng mga Duterte, no? Samantalang dapat daw galit na galit pa ang mga tao sa mga Duterte. Alam nyo, kahit po ipagpilitan nyo yung dalawang issue po na yung mga Duterte daw po ang dinidiin ng Quadcom na pinakamasasamang tao sa buong mundo. At saka po yung impeachment kay BP Sara ay dapat daw po yan ang pinag-uusapan, no? Nadidismaya siya bakit daw nadadivert ang issue, no? Nagiging issue po ng budget ang pinag-uusapan ngayon. Alam mo, kayong mga dilawan, no? Wala na po talaga kayong magawang matino. Mapipigilan nyo ba yung mga tao kung na nakikita na po nila yung katotohanan na ang tunay na issue po ay hindi po yung gawa-gawang issue na ni hindi mapagbintangan si BP Sara na magnanakaw, no? Biruin nyo kung ano-ano niligiran po eh. Yung mga gusto pong yung mga reklamo po kay BP Sara, niligiran po, no? Ang dami pong gustong ireklamo kay BP Sara, pero maliban lang po sa pagnanakaw. Yun yung problema. Samantalang, ang lahat ng propaganda nyo, Inday Lostay, magnanakaw si Inday, may anomalya sa confidential fund. Lahat po tungkol sa pagnanakaw eh. Pero dahil wala kayong maibato, no? O kaya dismayado po si Ronald Llamas. Akala niya kasi, nananalangin kasi tong mga to, na sana wag nang makabalik yung mga Duterte. O madidismaya talaga kayo dahil ang gustong pag-usapan ng tao, kwalta, pera, no? Hindi na kami malulula dyan sa 125 million lang. Ha? Opo, baka nagtataka kayo, badong 125 million nilalang mo? Nakita nyo naman po pinag-uusapan natin. Daang bilyon, trilyon-trilyon na po ang pinag-uusapan natin. Hindi na po milyonan lang. No? Ang dami po at pinagmalaki pa ni Recto. Ang nakakainis, yung mga kinaasaran natin na nagbebenta ng gamit, nagbebenta para parang sa bahay, mayroon kayong addict na kasama, no? Parang sa bahay yan eh. Tapos na ibebenta yung mga gamit. Sino po matutuwa? Si Recto lang po ang natutuwa na nagbebenta tayo ng mga asset natin. Kaya nga po tinawag yan ng asset eh. Di po ba? Parang itong gobyerno na to ganito eh. Lahat ng naipundar, lahat ng pag-aari na minana niya sa mga nagdaang pangulo ay binibenta. Ang tanong po, may kakilala po tayong mga ganyan, di ba? Yung mga addict. Kung kayo po ay may kamag-anak na addict, mauunawaan nyo po yung sinasabi ko. Lahat po ng gamit sa inyong bahay, maibebenta talaga. Hindi ko po sinabing may addict dito sa administrasyon na to. No? Hindi ko po sinabing may addict. Ang sinasabi ko po, sangkatutak. Hindi lang meron. Sangkatutak. Revenge yata to ng mga addictionist eh. Galit po, no? Bakit daw panay bakit daw po ang pinag-uusapan na ng mga Pilipino ay hindi na po yung confidential fund? Alam mo, Ronald Llamas, maluloko ninyo yung mga Pilipino paminsan-minsan, di ba? Kasabihan po yan eh. Nilagay lang po natin habang nagpuputukan po sa mga kapaligiran natin.
Maloloko nyo yung mga Pilipino paminsan-minsan, no? Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Ibig mo sabihin, mas malaki ang 125 million na confidential fund na wala naman kayong binibintang na ninakaw, binulsa, na wala naman kayong ebidensya kung sakasakali na yan ay napunta kay Inday Sara. Kaysa dito sa mga daan-daang bilyong ayuda, daan-daang bilyong pinagbentahan ng ginto, bilyong-bilyong mga inilipat na pinagmamalaki ni Recto, no? Malaki raw po ang kinita, mga non-tax revenue. Ano po ibig sabihin ng non-tax? Kinita ng pamahalaan, hindi sa buwis. Pwede palang kumita ang pamahalaan, hindi sa buwis. Opo, ayong kay Recto, ang tawag niya sa pagbebenta ay kita. Puta, ngayon lang ako nakakita. Nagbenta ka nga ng gamit eh. Sa normal na taong mag-isip, pag nagbebenta ka po ng gamit na sa pamamahay mo, kinakapos ka, di ba? Pag kayo po nagtinda ng appliances, halimbawa yung TV nyo, dalawa lang po yan. May addict sa inyo o kaya sa sobrang kapos nyo. Di ba nagsasanla tayo? Eto mga to, benta talaga, hindi lang sanla eh. Binebenta eh.